Ipaubaya mo na sa Ukraina ang paggawa ng mga matitinding hakbang para saktan ng Kremlin. Pero tulad ng dati, marami ng mahahalagang sandali bago ito. Muling lumalapit ang Kyiv sa isang sangandaan tungkol sa kung ano ang gagawin sa kanilang kampanya sa Himpapawid. Nakataya rito ang ilang porsyento ng GDP ng Rusya, Ang pampulitikang katatagan sa loob ng Moscow, marahil pati ang kakayahan ng Ukraine na magpatuloy ng opensibang operasyon at kung makakakain pa ba ang mga sundalo sa unahan. Kaya ngayon, gusto kong talakayin ang 4 na pinakamalinaw na opsyon na maaring gawin habang pinag-iisipan ng Ukraine ang susunod na hakbang ng kanilang kampanya sa Himpapawid. At para mas maging malinaw ang paksa, ang tinutukoy ko ay mga bagay na maaring mangyari sa loob ng susunod na buwan o mahigit kumulang ganon. Ang restriksyon na ito ay nag-aalis ng mga pag-atake laban sa panloob na supply ng kuryente at pagpainit ng Russia upang literal na papagginawi ng kalaban. sigurado akong pag-uusapan natin ang opsyong yan sa ibang paraan sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ito ang mga natitirang opsyon natin. Una, dagdagan ng presyon sa mga refinery ng Russia. Pangalawa, kalawakin ng mga pag-atake sa wild berries. Pangatlo, lumipat sa isang counter force na kampanya at tutukan ng mga ballistic missile ng Russia mismo. Para sa huling opsyon, pag-uusapan natin ang supply ng pagkain ng Russia, isang paksa na bihirang napapansin kahit na may naunang tila pag-atake. Pagkatapos, magbibigay ako ng maikling punto tungkol sa kung paano ang pag-uusap na ito ay talagang panimula lamang para sa mas masilang pagpupulong ng estratehiya na isinasagawa ngayon ng Kremlin. Pero ang unang paksa natin ngayon ay ang mga refinery ng langis ng Russia at iba pang infrastruktura ng langis. At kahit na mukhang halata na itong panpipilian dahil ito ang naging sentro ng atensyon ng lahat ng tao ng mahigit isang taon, may ilang mga detalye sa nangyayari. Tingnan mo ang kamakailang balitang ito. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang malaking refinery ng Russia na 800 milya ang layo o humigit kumulang 13,000 unit na hindi freedom mula sa hangganan. Isa itong malaking pangyayari na may 82 outlet na nagbalita nito sa loob ng 5 oras mula nang pumutok ang balita. Pero hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ilan sa mga benepisyo ng pag-aaral tungkol sa kwentong iyon sa pamamagitan ng sponsor ng video natin ngayon, Ground News. Kahit na magkaroon lang ng bud ng kwento sa ibaba ay napakahalaga na. Lalo na't ang mga pamagat ng modernong media ngayon ay madalas mapanlin lang at puro clickbait na mga kwento. 2.7% ng kabuuang kapasidad ng pagpipino. Tandaan mo yan mamaya. Pero pinapayagan ka rin ng Ground News na alam mo na basahin ang mga artikulo mula sa iba't ibang sources at magkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa paksa. Pagdating naman sa lawak, sagot ka ng Ground News gamit ang kanilang blind spot feature, mga kwento na hindi tinatalakay ng isang panig ng political spectrum. By the way, ito ay tungkol sa China na bumibili ng gusali na ilang hakbang lang mula sa White House, hindi China na bumibili ng mga hagdan na galing mismo sa White House. At kung hindi yon sapat na dahilan para magbasa pa ng lampas sa orihinal na pamagat ng balita, ewan ko na lang kung ano pa. At sa pagpunta sa ground.news/linesonmaps o pag-scan ng QR code sa iyong screen, makakakuha ka ng napakagandang diskwentong 40% sa Vantage Plan na magbibigay sa iyo ng access sa lahat ng mga tampok na ito at marami pang iba. Pero sa kasamaang palad, wala kang aktual na pag-aari ng mga hagdan mula sa White House. Gayunpaman, maraming salamat muli sa Ground News sa pagsuporta sa video natin ngayon. Sige, ang nakakaakit na argumento laban sa mga refinery ay ang diminishing marginal returns. Oo, dumarami nga ang pinsala pero mas nagiging mahirap ang pag-abot sa mga bagong target dahil kailangan mo nang simulan ang pagtawid sa pinakamalaking bansa sa mundo. Mas mabuting maghanap ng ibang target sa loob ng kasalukuyang abot ng mga missile at drone at doon sa mga lugar na hindi pa ganoon karami ang depensa. Gayunpaman, may ilang kakulangan ng argumentong ito. Una, mas mabilis makakapag-ayos ang Rusya ng mga refinery kaysa sa inaakala. Sa kasamaang palad para sa Ukraine, ang mga pinakamadaling target ay kadalasan ding pinakamadaling ayusin. Hindi rin nakakatulong ng mga drone ang nagdulot ng karamihan sa pinsala at mas kaunti ang lakas ng mga ito kumpara sa totoong misil. Pero ang mas malaking problema sa sistema ay ang reserbang kapasidad. Makikikita mo ang mga bonggang headline tulad ng nabawasan ng Ukraine ng 38% ang kapasidad ng refinery ng Russia. Kahit na ipagpalagay mong lahat ng tinamaan ay talagang offline, ang kapasidad ay hindi nangangahulugang produksyon at ang produksyon ang pinakamahalagang sukatan. Bago ang kampanya ng mga pag-atake, halos 1/5 ng kapasidad ng refinery ng Russia ang hindi ginagamit. Bahagi nito ay para bigyan ng pahinga ang mga lumang kagamitan at bahagi rin dahil kulang ang krudo.
Kaya, bukod sa tagumpay sa propaganda para sa Ukraine, ang pangunahing unang epekto ng mga pag-atake ay ilipat ang trabaho sa mga reserbang kapasidad. Ang totoong gastos ay nasa mga pagkukumpuni at sa pag-aayos ng lohistika ng muling pagdidirekta ng mga oil network. Kaya, kung saan mo unang nakita ang kakulangan sa gasolina, ito ay dahil pumapalya ang mga tauhan sa lohistika, hindi dahil kulang ang Russia sa kapasidad ng produksyon. Ang totoong mga problema ay lumitaw ng simula ng Ukraine na palawakin ang mga pag-atake nito sa mga refinery na mas malayo sa loob. Ngayon, tunay na nahaharap ang Russia sa kakulangan. Hindi agad makalipat ang Ukraine sa hakbang na ito dahil ang mas malalalim na airstrike ay nangangailangan ng mas mataas na kumpiyansa na hindi mapapabagsak ng mga air defense ang lahat na paparating na drone at missile. Dahil narating na natin ang yugtong iyon, ang dahilan para ipagpatuloy ang pag-atake sa mga refinery ay nagsisimula palang anihin ng Ukraine ang tunay na benepisyo ng kampanya. Hindi pa tayo humaharap sa problema ng nababawasan ang pakinabang sa bawat dagdag na hakbang. Kaya bakit titigil? Isa pang huling punto tungkol sa langis at kaugnay pa rin ang temang pakiusap na basahin ang buong balita, hindi lang ang headline. Ang opsyong ito ay hindi salungat sa patakaran ng US. Baka nakita mo ang mga ulat na si Vance ay namagitan para pigilan ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil tanker. Oo, pero hindi nito isinasalang-alang kung aling mga tanker ang tinutukoy. At ang sagot ay mga hindi Russia na tanker na nagdadala ng langis mula Kazakhstan papunta sa mga internasyonal na merkado na idinadaan muna sa pipeline na dumaraan sa Russia. Ito ay nagdudulot ng mga problema para sa mga kumpanyang Amerikano na umuupa ng mga tanker para sa langis na yon, pati na rin sa katatagan ng presyo ng langis para sa mga kanluraning merkado na karaniwang umaasa rito, at sa mas malawak na pagsisikap ng kanluran na ilayo ang Kazakhstan mula sa koalisyon ng Russia. Kapansin-pansin, pinayuhan ng Administrasyong Biden na huwag atakihin hindi lang ang langis ng Kazakhstan kundi pati na rin ang alinmang bahagi ng mga operasyon ng langis ng Russia. Sa kabilang banda, ngayon, maaaring ipagpatuloy ng Ukraine ang pag-atake sa iba't ibang target ayon sa internasyonal na napagkasunduang patakaran ng mga parusa at hindi na masasangkot sa gulo kasama ang Administrasyong Trump. Pangalawa sa listahan at kaugnay pa rin ng tema ng pananatili sa kasalukuyang kalagayan ay ang pagtuon sa mga online retail distribution hub. Ngayon, pwede ko namang sabihin na wild berries dahil karamihan sa mga tao ay alam na ngayon na ang kumpanyang may pangalang prutas ay katumbas ng Amazon sa Russia. At kung hindi mo alam, napansin mo ba kung paano ko isinulat ang script na ito para natural na maipaliwanag yon? Pero ayokong limitahan ang usapan na ito sa isang kumpanya lang. Kung magpo-focus lang tayo sa wild berries, marami pang pwedeng gawin ng Ukraine dahil maliit lang ulit ang diminishing marginal returns dito. Tandaan mo ito para sa susunod. Ang mga hub ng wild berries ay dinisenyo para gumana ng magkakahiwalay sa isa't isa. Kaya kung pasasabugin mo ang isa sa kanila, magdudulot ka ng malaking pinsala. Malaki rin ang posibilidad na mawawala na ng tuluyan ang pasilidad na kabaligtaran ng nangyayari sa mga refinery. Pero hindi mo naapektuhan ang kakayahan ng ibang hub na mag-operate basta tuloy-tuloy ang pagdating ng mga order at patuloy ang pagbebenta ng mga retailer sa wild berries marketplace. Ang hindi maganda para sa Ukraine dito ay ang isang distribution hub ay hindi katumbas ng maraming beses ng halaga nito. Ang magandang bahagi ay bawat distribution hub na tinatamaan mo ay kasing halaga ng nauna. Ang tanging mga dapat isaalang-alang ay ang pagkawala ng tiwala sa kumpanya mismo at ang laki ng mga bodega. Sinusubukan ng wild berries na palakihin ang kanilang operasyon hanggat maaari, pero may ilang mga bodega na mas malaki kaysa sa iba. Kung may puwang pa para sa pagpapalawak dito, ito ay para tutukan ang pangunahing karibal ng wild berries, Ozon. Sa kabuuan, hindi ganong kinatarget ng Kyiv ang Ozon maliban sa ilang hindi malinaw na mga eksepsyon. Isang sunog sa bodega noong ika-24 ng Hulyo na maaring naging collateral damage lang mula sa isang pag-atake sa kalapit na wild berries at isang insidente noong ika-31 ng Hulyo na inilarawan ng Ukraine bilang sinadyang pag-atake na tumarget din sa pasilidad ng wild berries sa parehong industrial complex, ngunit ayon kay Ozon, walang naging pinsala. Ngayon, hindi nagpipigil ang Ukraine dito dahil sa kagandahang loob o bilang gantimpala kay Ozon sa hindi pagbebenta ng parehong dual-use na kagamitan gaya ng wild berries. Sa katunayan, sa mga pampublikong petisyon para bumili ng mga supply para sa mga nakadeploy na sundalo, kasing dalas na mga link ng Ozon ang mga link ng wild berries. Sa halip, nauwi na naman ito sa modelo ng negosyo. Nag-focus si Ozon sa mas maliliit, ngunit mas maraming mga bodega. Pero sa totoo lang, hindi sila kasing inam na mga puntirya para sa Ukraine, gaya ng malalawak na pasilidad ng wild berries. Gayunpaman, maisip mo na kung mabubura ng Ukraine ang sapat na mga site ng wild berries, ang mas maliliit na target ng Ozon ang susunod na pinakamagandang puntirya. Ang ikatlong opsyon ay gumawa ng masinsinang pagsisikap na tamaan ang sariling produksyon ng ballistic missile ng Russia at maaring wala masyadong palpipilian dito ang Kyiv. Malamang ay narinig mo na mula sa akin o sa iba pa tungkol sa malaking kakulangan ng depensa laban sa missile sa Ukraine.
Madanda pa rin ang porsyento ng pagharang sa mga drone pero bumagsak na ang pagharang sa mga missile dahil sa kakulangan ng mga Patriot. Noong huli nating tinalakay ang usaping ito, posible na kailangang pumili ng Ukraine kung ipagpapatuloy ang kasalukuyang bilis sa mga kasalukuyang target o lilipat sa pagtutok sa produksyon ng missile ng Russia. Pasok dito ang binaligtad na kasabihan na ang pinakamainam na depensa ay isang mahusay na opensa. Hindi pabor ang kwenta ng isang reaktibong tugon dito. Sa isang panayam sa CNN, sinabi ni Zelensky na may humigit kumulang 60% na mas kaunti ng mga interceptor ang Ukraine kumpara noong nakaraang taon, habang ang Russia naman ay nagpapakawala ng halos doble ng dami ng ballistic missiles. Mga bilang na halos tumutugma sa mga pagtatantya ng mga ikatlong partido. Bahagi ito ng pangangampanya ni Zelensky upang makakuha ng mas maraming Patriot interceptor. Sinabi pa niya na 5% ng mga reserba ng US ay makakatulong sa Ukraine na makatawid sa taglamig at 10% naman ay mapupuksa ang lahat ng mga misil ng Russia. Ngayon, wala akong duda na mas makakabuti para sa Ukraine kung mas malaki ang alokasyon nila ng mga Patriot. Gayunpaman, hindi gumagana ang mga numerong ito. Ang isang purong depensibong paraan ay hindi gumagana. Ngayon, ang Rusya ay nagpapaputok ng mahigit 100 ballistic missiles kada buwan. Kung magiging optimistiko, may natitirang 1,000 Patriots ang Estados Unidos sa kanilang inventaryo. Muli, kung magiging optimistiko at ipagpalagay na 1:1 ratio ang pag-intercept, sapat lang yon para sa isang buwan ng mga missile sa pinakamarami. Kailangang may gawin sa denominator ng Rusya para gumana ito. Ang kapalit na kailangang timbangin ng Ukraine ay kung kaya ba ng bansa na tiisin ang kaswalti sa hanay ng mga sibilyan para lang mas lumala pa ang mga problemang pampulitika ng Rusya. Posible ito. Ang mga sibilyang namatay dahil sa mga sandatang ito ay malamang nasa daan-daan na ngayong taon. Pataas ng pataas ang bilang at anumang bilang ng namamatay na sibilyan ay hindi maganda. Pero iyan ang realidad sa politika na kinakaharap ng Ukraine. Dagdag pa sa mga komplikasyon, maaaring pinipilit ng Russia ang Ukraine na kumilos sa pamamagitan ng pagtaas ng mga pag-atake sa mga pasilidad sa produksyon ng Firepoint. Tama yan, hinahanap ni Putin ang MILF Tech. At kahit gaano pa kaakit-akit ang huling pangungusap na yon, kung wala ka ng natitirang mga misil na ipapaputok, wala ka ng dilema. Sa totoo lang, wala ka talagang kailangang gawin. At dahil dito, lumilitaw ang pangangailangan para sa MILF-Tech ng Ukraine na maghanap ng mga MILF-Tech hunter ng Rusya. Maraming mga kakulangan dito. Una, kadalasan malayo ang mga pasilidad ng produksyon. Kaya naman napaka-kumbinyente na napalabnaw na ng Ukraine ang depensa sa impapawid ng Rusya ng maaga dahil kung hindi, baka hindi ito maging opsyon kahit kailan. Pangalawa, ang mga pasilidad ng produksyon ay pinatatag. Hindi lang para sa mismong dahilan na ito, kundi dahil kailangan ding maging matibay ang mga gusali laban sa mga pagsabog mula sa loob sakaling magkaroon ng aksidente. Mas mahalaga pa ito para sa ikatlong issue. Kahit sino pa ang talagang nagpapaputok ng mga ito, ang Hilagang Korea ang nagsusupply ng mga misil sa Rusya. Walang madaling tagumpay na makukuha sa ganong distansya. Hindi mo basta-basta pwedeng magpadala ng quadcopter sakay ng isang bangka malapit sa Korean Peninsula gaya ng Operation Spiderweb. Kailangan mo ng tunay na puwersang pandigma. Kaya naman, bumabalik tayo sa dati nating usapan tungkol sa pangangailangang tugisin ang mga launcher tulad ng naging susi sa pagtatamo ng pamamayani sa himpapawid nung digmaan sa Iran. Panghuli, meron tayong usaping logistika ng pagkain at inireserba ko ito sa uli dahil dito talaga ang pinakamaraming intriga. Kung babalikan natin ang simula ng kampanya ng Wildberries, sa ikalawang bugso ng mga pag-atake noong Hulyo 22, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang planta ng pagpoproseso ng karne ng Mirator sa Bryansk. Katulad noon, hindi pa rin malinaw hanggang ngayon kung sinadya ba talaga ang pag-atakeng ito. Minsan, naliligaw ng landas ang mga drone. Ang mga anti-aircraft system na maniwala ka man o hindi ay mayroon pa rin sa loob ng Rusya. Maari ring magdulot ng pagbagsak ng mga drone sa maling lokasyon. Kung bakit mukhang sinadya ito ay dahil sa parehong argumento ng dual use na ginagamit ng Ukraine para bigyang katwiran ang mga pag-atake sa Wildberries. Ang Uritorg ay isa sa pinakamalalaking tagapagtustos ng karne sa Rusya. Ang ilan sa mga produktong karne na yon ay napupunta sa militar ng Rusya. At dahil laganap ang pag-atake sa isang oblast sa hangganan, makatuwirang isipin na sinusubukan ng Ukraine na putulan ng supply ang lohistika ng Rusya sa lugar. Pero lumipas ang panahon at wala namang sumunod na aksyon. Kaya baka aksidente lang iyon. Baka sinadya, pero sinadya rin minsanan lang. O baka naging sobrang matagumpay na mga pag-atake sa Wildberries, kaya nagpasya ang Ukraine na ipagpaliban muna ang iba pang mga opsyon. Ang mahalaga sa potensyal na estratehiyang ito, pero madalas hindi na pag-uusapan, ay ang mga sistema ng pamamahagi ng pagkain ay kabaliktaran ng modelo ng Wildberries.
Tandaan na ang mga distribution hub na gaya ng Amazon ay halos nagsasarili at hindi umaasa sa isa't isa. Kaya kung matamaan mo ang isa, patuloy pa rin gumagana ang iba. At posible namang i-reroute ang mga delivery mula sa mga hub na hindi naapektuhan. Kailangan mo lang bumiyahe ng mas malayo. Hindi ganyan gumagana ang produksyon at distribusyon ng pagkain. Karamihan sa mga produktong ito ay madaling masira. Kapag sinira mo ang isang bodega, hindi basta-basta makakalipat ang mga retailer sa ibang distribution center. Hindi nila magagawa iyon nang hindi muna dumadaan sa komplikadong kalkulasyon ng lohistika para matiyak na makarating ang lahat sa lugar ng paghahatiran bago masira ang pagkain. Huwag na nating isipin na mababa lang ang tubo sa negosyo ng pagkain, kaya kahit magdagdag ka lang ng 100 kilometro sa paghahatid, pwedeng malugi na agad ang lahat. Ang punto rito, ang mga pag-atake sa refinery at wild berries ay nangangailangan ng tiyak na antas ng saturation para magbulot ng malaking kaguluhan sa buong sistema. Hindi totoo yan pagdating sa negosyo ng pagkain. Kaya naman, mas mataas ang halaga dito para sa Kyiv na maglaan ng kaunting puhunan dito para hadlangan ang produksyon ng itlog ng Russia sa iba't ibang lugar. Ang mahalagang paalala dito ay kailangan talagang bigang diin ng Ukraine ang kwento ng dual use para maiwasan ang batikos tungkol sa pinsala sa mga sibilyan. Gumana ito para sa kwento tungkol sa wild berries kahit na may mga tanong tungkol sa proporsyonalidad na hanggang ngayon ay wala pa ring reklamo mula sa mga lider ng kanluran. Kailangan nating maghintay kung magpapatuloy ang trend na yon kung tatahakin ng Ukraine ang landas na ito. Mas magiging madali itong gumana kung lilimitahan ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa mga planta ng pagkain sa mga oblast sa hangganan kaysa halimbawa umatake sa isa sa Moscow. Hayaan ninyong tapusin ko ito dito sa isang bahagyang kakaibang bersyon ng ating mga buod. Oo, may 4 tayong option na pinagpipilian. Pero naalala ko rito ang lumang algoritmang depensibo. Kung kaya nating pag-usapan kung ano ang mga malalawak na insentibo dito, tiyak na kaya rin ng Kremlin na pag-aralan ng mga iyon. At ang mga tao doon ay may kakayahan ding maglaan ng mga rekurso para sa depensa para mapunan ang kanilang mga kahinaan. Sa gayon, nauwi ito sa isang mas pinagandalang na talakayan kung paano dapat kalkulahin ng Ukraine at Rusya ang mga benepisyo at panganib na kaugnay ng bawat isa sa mga estratehiyang iyon. Ang pagsubok na aktual na ideklara kung alin ang mangyayari sa totoong buhay ay hindi natin kayang gawin. Susubukan ng Rusya na pantayin ang mga kahinaan nito sa bawat opsyon na ito na iniiwan ng kaunting pribadong impormasyon sa magkabilang panig upang magdikta kung ano ang mangyayari sa praktika. Lalo na pagdating sa mga bagay na hindi man lang pumasok sa isipan natin habang iniisip natin ang mga posibleng hotspot. Pero tiyak na isa itong nakakaintrigang palaisipan. Maraming salamat muli sa Ground News sa pag-sponsor ng video natin ngayon. Pumunta sa ground.news/linsonmaps o iscan ng QR code sa iyong screen para makakuha ng 40% na diskwento sa Vantage Plan. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, paki-like, share at subscribe at makikita tayo bukas. Mag-ingat ka!